Mommy Onyx. Bago ko po umpisahan ang aking liham ng nakaraan short story, hayaan niyo po akong batiin ang lahat ng taga-subaybay at tumatangkilik sa iyong programa, Mommy Onyx, sa ang liham ng nakaraan short story. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Alvino na taga Paliparan, Cavite. Umpisahan ko po, Mommy Onyx, ang aking liham ng nakaraan short story na hinding-hindi ko po makakalimutan noong inimbitahan ako ng aking tiyo sa Capiz City, Negros Occidental. Buti naman nakarating na ako dito ng maaga sa bus terminal. Hintayin ko na lang si Tio Eugene at siya ang kukuha sa akin dito. Ay, Alvin! Ikaw na ba yan? Ang laki mo na! Tio! Ako nga ho ito. Kumusta ho? Mano po? Ay nako, kaawaan ka ng Diyos. Ang laki-laki mo na. Nasaan ba yung kapatid mo si Ben? Hindi mo sinama? Ay, sasama sana ho. Kaso lang, may biglaang meeting sila sa opisina nila. Kaya ako na lang. Baka susunod din yun, pero palagay ko hindi na. Ako lang ho yung magbabakasyon dito. Nahala, tara na. Sakay na tayo sa tricycle. Medyo liblib pa yung pupuntahan natin. Doon yung bahay namin. Nagluluto si Tia Milona mo ng bisayang manok. Nako, ang sarap. Sarap talaga yun. Kaya matikman mo ang masarap na lutong tinula ng Tia Milona mo. Sige ho, tara na. Alvin, bilisan mo pumasok sa loob ng kubo. Nandyan na si Tia mo, naghihintay na sa'yo. Opo, nakikita ko nga si Tia, kumakaway. Nahala, Alvin, tara na, pumasok na tayo sa loob dahil hindi maganda na nandito pa tayo sa labas na gabi na. Bilisan mo maglakad. Bakit ho? Sandali ho, Tio. Meron akong nakitang magandang babae doon sa may puno. Alvin! Huwag kang tumingin doon! Bilisan mo! Maglakad! Ayoko ka, bata ka! Bakit ho, Tio Eugene? May problema ho ba? Basta! Bilisan mo maglakad! Naku! Milona! Na! Pasok sa loob! Pasok! Bilis! Sandali! Bakit ba? Ano ba problema mo, ha? Eugene? Halika, Alvin. Ang laki na ng pamangkin ko. Pasok ka sa loob. Halika. Kumusta naman ang biyahe mo? Ang laki mo na. Alam mo ba noon, Alvin? Karga-karga kita. Tumutulo pa yung sipon mo. Sipunin ka noon, Diyos ko. Ngayon, ang gwapo-gwapo mo na. Kumusta naman ang biyahe mo, ha? Si Tia talaga. Okay naman ho yung biyahe ko. Medyo pagod nga lang din kasi malayo yung nilakbay namin ni Tio. Tsaka, Tia, may nakita akong magandang babae doon sa may labasan. Sa may puno. Sino ho ba yun? Nako, Alvin. Kung sabihin ko sa iyo, alam ko namang hindi ka maniniwala. Pero, sabihin ko sa iyo ngayon na maraming kababalaghan na nandirito sa lugar namin. Kaya, kung ano man yung nakikita mo kanina, kalimutan mo na yun, ha? Eugene, nagpakita sa pamangkin mo yung... naku, Diyos ko. Oo. Halos nga patakbo na yung lakad namin kanina ni Alvin papasok dito sa bahay.
dahil nagpapakita ang anak ni Myla sa pamangkin mo. Kaya, nakurso na daan yata. Tia Milona, Tio Eugene, sino ba kasi yun? Ay, alam mo ba, Alvin, na yan si Myla, ang nanay ni Jonah, ay bantog namang kukulam dito sa lugar namin. Pero wala pa namang napatunayan na sila nga ay mangkukulam, pero yun ang sabi-sabi na nandito sa lugar namin, na mangkukulam daw yan. Pero hindi ako naniniwala kasi mabait naman, pero mas mainam nang umiwas. Hindi ba, Eugene? Dapat di ba umiwas? Ay, oo Alvin, makinig ka sa sinabi ng Tia Milona mo ha. Tiyo, uso pa ba yan ngayon? Naniniwala kayo sa ganyang kwento? Kain na nga tayo, Tiyo. Gutom na ako at gusto ko na rin matikman yung tinola. Nahala, Alvin. Huwag mo ngang pagtawanan yung kwento ko. Dahil totoo yon. Kaya ang daming mga dayong napapahamak na pumupunta dito dahil hindi sila naniniwala sa kwento. Nahala, sige tara. Sa kusina tayo at nang makakain ka na rin. Ay, nakong bata ka. Ang sarap ng umaga dito sa probinsya. Ang sarap ng simoy ng hangin sa umaga. Ay, Alvin, nakakape ka na. Magandang umaga sa iyo dyan. Tia, magandang umaga po. Mamaya na ako magkakape, Tia. Gusto ko sanang maglakad-lakad. Nahala, kung yan ang gusto mo, Alvin. Diretsuloin mo lang yung daan na yan. May makikita kang batis doon sa may unahan. Pero hindi mo yan agad makikita dahil liblib siya. May maririnig kang lagaslas ng tubig, sundan mo lang yun at yun na ang batis, ha? Sige ho, Tia. Aalis na ho ako. Malayo-layo na rin yung nilakad ko. Saan kaya yung batis na sinabi ni Tia sa akin? Sandali, parang may naririnig akong lagaslas ng tubig. Baka ito na yun. Parang may kumakanta. Sisilipin ko. Oh, wow. Ang ganda. Siya yung nakita ko kagabi. Naliligo siya sa batis. Nakahubad. Oh my God. Nakakita ako ng magandang diwata. Wow! Ang galing mo Anong naman ginagawa mo kumanta. dyan? Umalis ka dyan. Sisigaw ako. Sorry. Wag. Hindi ako masamang tao. Ako nga pala si Alvin. Diyan lang ako nakatira kina Tio Eugene at Tia Milona. Nakita kita kagabi. Ganun ba? Oo, nakita din kita kagabi. Ako pala si Jonah. Maganda yung pangalan mo. Singganda mo, Jonah. Pwede ba tayong maging magkaibigan, Jonah? May magagalit ba? Alvin. Wala naman. Yes. Jonah, pwede bang umakyat ng ligaw sa'yo? Dito na lang tayo mag-usap kung may sasabihin ka. Huwag ka nang pumunta sa amin. Sa totoo lang, Jonah, gusto kita. Kagabi pa, hindi ka mawala sa isipan ko. Ako rin. Palagay ko gusto na rin kita. Talaga? Naniwala ka ba sa love at first sight? Kung ano man yan, ang alam ko, hindi ka mawala sa isipan ko.
Jonah. So, ibig sabihin, pareho tayo ng nararamdaman. Mahal kita. Mahal na rin siguro kita. Alvin, hinagan mo ako sa labi. Oo, gusto mo pa? Oo. Alvin, Hayaan mo. ano yung ginagawa? Hayaan mo ako, Ay, Alvin! Nakita ko kayo sa patis kahapon habang nangangahoy ako kayong dalawa ni Jonah. Ano yung ginagawa mo, Alvin? Di ba sabi ko sa iyo na iwasan mo ang babaeng yan? Tiyo, nakita mo kami? Mahal ko si Jonah. Anong mahal? Talentado ka ba? Bumalik ka na ng Manila, lintik kang bata ka. Ipapahamak mo sarili mo dito. Manong Eugene. Manong Eugene. May kumakatok. Ano ba yan? Ha? Manong, kailangan pauwiin mo kaagad sa Manila yung pamangkin mo. Delikado. Nako, Alvin, yan ang sinasabi ko sa'yo. Nahala, umalis ka na. Bilis. Ihatid na kita ng tricycle. Bilisan mo. Mami Annex, sobra akong nagsisisi sa aking desisyon na sumunod sa sinasabi ni Tio Eugene na ako'y pauwiin dito sa Maynila, Mami Annex. Wala na akong nabalitaan tungkol kay Jonah simula nung araw na iyon, Mami Annex, dahil wala namang binalita sa akin si Tio Eugene at si Tia Melona tuwing nangungumusta ako kay Jonah. Talagang gusto nilang ibaon ko sa limot si Jonah, Mami Annex. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang laman ng aking puso't isipan, Mami Annex. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, Alvin.